cashiering functions po. So, bali, kami kasi iba kasi yung work ni front office talaga, alin ni front, tsaka ni cashier. Kasi si cashier, siya din po yung magsisettle ng bill, ng mga other charges dun po din sa front desk po, ma'am. Yes po, ma'am. So, ganun po, ma'am. What if, Is it possible to apply this current factor to natural and Hindi talaga siya pwedeng i-amend, ma'am, kasi parang pong ang nangyari talaga is galing po kay POS yung transaction. So si POS lang po yung pwedeng mag-amend po nung amount po or kung ano po yung discount na gagawin nyo dun sa transaction na yun. Hindi po siya pwedeng i-edit ni front office. So once nakapasok na po siya sa bali dun sa room charge na po, ma'am, final billing na talaga. Hindi na pwedeng siyang mag-discount ulit, adjustment. Not necessarily final, ma'am. Hanggat hindi pa nag-check out si guest, you can always void naman po yung transaction. And then, kung gusto nyo pa po siyang lagyan ng discount, ayun ma'am, di-transact lang po sa POS system natin. Tapos, i-room charge po natin ulit. But this time po, nang naka-discount na siya. So, you mean to say, ma'am, lahat ng mga transaction na bill out na, hindi talaga pwedeng i-override. We have to cancel the transactions? Hindi na po siya pwedeng i-override talaga, ma'am. Ang parang magiging option na lang po natin kung gusto niyo pong i-amend po yung transaction na yun. For example, may buburahin kayong item, may i-refund kayo, may i-discount kayo. Always po, void siya, ma'am. Hindi po natin siya pwedeng i-edit po. Ganun siya, ma'am. So void, then after void, tsaka na po mag-discount na po, ma'am. Yes po. So, dapat yung guest ask na kung meron siyang like PWD or SC para sa F&B pa, pwede na siyang i-discount. Ganun po. Hello, ma'am? Hello po. So dapat doon pa sa front, sa POS, dapat naka-discount na siya talaga. So, Yes, ma'am. So, Lahat po ng mga i-discount natin, maglalagay ng remarks, may tatanggalin po na item. Dapat po, before natin ma-bill out or ma-room charge, dapat po nagawa na po natin lahat. Kasi po, madami po tayong extra actions na gagawin pag meron po tayong nakalimutan na gawin po sa transaction. Ma'am, how about kunyari biglang the guest ask for compensation of something food and beverage concern? How do we go about it? Kunyari bigla siyang manghihingi ng discount kasi eto may nangyaring ganito. O paano gagawin namin doon, ma'am? Same scenario pa din po, ma'am. Since parang na-request po yung compensation after ng bill out natin, same process po dun po sa sinabi ko kanina na you can always void and retransact po or itatag niyo po siya as complimentary and then charge to room. What if may certain percentage lang? For example, May certain percentage lang, kunyari 5%, mga 10%, or 10% of their total food and beverage during their stay. Meron naman tayong discount dito, ma'am, sa POS na Yeah, I mean- variations sa 10%, 20, 30, pero dapat ilalagay niyo po ito, ma'am, again po, bago po natin siya i-room charge po. Hindi, kung na-settled na, when they mag-check out na sila, they're asking for it, so we will bill them pag mag-check out na siya. Parang ang magbibigay na ng discount is front office, pero sa sa F&B charges. Sige, ma'am. Regarding din sa discount, ma'am, about sa complimentary, if you want, ma'am, pwede siyang gawin sa SENA, mag-add lang sila ng additional entry. Ma'am, we also suggest na sana meron siyang overriding. CPOS kasi ma'am, medyo maselan siya. Hindi po tayo pwedeng maglagay ng mga override button po. Kasi nga, BIR registered po kami, ma'am. So, this POS po, bago po natin ito in-approve po, is chinek po ito lahat ni BIR kung approve po ba sa standard nila yung gagawin natin. So, hindi po possible, ma'am, yung mga pag-a-amend po, pag-i-edit once na na-transact na po natin siya. excuse me po, ma'am. Yes po. Ma'am, what if like
So naka-charge na po ng bill, bali naka-charge to room na po yung gas. Then if can we void anytime? Like ngayon na-charge, is it okay to void it on the next day? Kasi Yes ma'am, pwede naman po as long as ma'am hindi na check out si guest.